So what up guys, is Ayan TV and welcome to my channel. So ngayon guys, meron tayong router 135 dito na walang kuryente. So ay lumabas daw ng kuryente, sabi ng may-ari. So ngayon, gagawin natin, i-test natin kung saan yung kanyang sira. So syempre, pag nag-test tayo ng kuryente, unahin natin sa pinaka-source, sa kanyang stator. Unahin natin yung stator kung may tama o wala. So ngayon, sa router 135, meron tayong 5 wire dito, galing sa stator, papuntang stator. So itong green, yan yung sa kanyang neutral indicator, yan dito, neutral indicator. Tapos yung dalawang blue na yan, yung sa papuntang stator niya, load niya. Tapos negative. At saka yung white na may red. So yung dalawang blue niya is yung nagsiserve na load at neutral ng stator. Kasi yung stator natin is easy drive pa yan. Yung kuryente na ibinubuga niyan habang di pa nakapunta sa regulator natin. Ititest natin yan kung iilaw, gagana. So kung hindi na siya iilaw o mapanglaw na yung ilaw niya, so may tama na yan. At syempre gagamitan natin ang mahiwagang test bulb. Yan. So kailangan yung test bulb natin is hindi LED ha. Kasi yung kailangan nito is yung stock na test bulb para pwedeng gumana sa AC na current. Kasi yung LED sa 12 volts lang talaga yun siya na DC current. Puputok yun siya pag dito sa AC pag nagkabaliktaran. Kailangan kasi stock bulb para kahit magkabaliktaran yung negative positive, ilaw pa rin siya. So ayan, hugutin muna natin. Yan, medyo matigas yung isa, huwag na natin hugutin. Suksok na lang natin yung wire sa loob. Yan, yung negative lang at saka isang blue ang inilabas ko para maklip natin. Yan. So i-clip natin yung blue. So ito negative muna at saka itong load. Yung dalawang blue na yan, same lang yan sila sa AC. Nagsiserve yan as load at saka neutral. Yan, nakakonect siya sa negative ha, at saka sa isang blue. Kailangan pag kinik natin yan, hindi siya iilaw. Kasi pag iilaw siya, ibig sabihin may tama na ang stator o sunog na. Nagdidikit-dikit na yung ano niya, mga coil. Grounded na yung coil niya, ibig sabihin pag umilaw yan. Test natin sa body niya. Pag sa body automatic wala talaga yan kasi walang battery. Full wave kasi yung stator ng router, stock na. So kapag full wave yung stator guys, hindi mo mag-ano yan matetest sa makikita ng body ground kasi naka-float yung negative niyan. Wala siyang body ground. Kailangan sa mismong wire dito ng negative na galing sa stator tayo mag-test. So kapag load to load niyan, yung dalawang blue, load to neutral niya, kailangan umilaw siya ng malakas. So ayan yung sa kabila muna na blue. Test natin sa negative kung may tama. Kailangan hindi umilaw. Okay, wala siyang ilaw. Ibig sabihin hindi pa siya sunog. So hindi pa sunog yan kapag yung negative niya at saka yung dalawang load niya. So sa ibang stator guys, yung dalawang blue na yan, ang kulay niyan is white at yellow. So sa router naman, same siya na blue. Yan, pag yan na pinagsama natin, yung white, yellow sa ibang stator, sa router naman is dalawang blue. Kailangan umilaw na yan siya kasi nagsiserve na load at saka neutral niya pag sa AC current. O yan, may umiilaw, may kuryente. So ibig sabihin walang tama yung stator natin. So yun guys, pag sa ibang motor ang tinitest natin, kalimitan yellow white talaga yan ang ano niya. Yung sa stator niya, load tsaka neutral niya. Tsaka isang negative. Sa router kasi same na blue tapos isang negative. Tapos yung white na may red is yung sa pulser. At yung green is para sa neutral indicator. So walang tama yung ano natin, stator. Ang ititest naman natin sa susunod is sa ibabaw na. So yun guys, ginamitan ko ng tester yung mga wirings guys. Yung continuity niya is goods naman. May continuity naman yung mga wiring. So nakita ko ito guys. Yan. Napit-pit siguro ng mekaniko na nagbaklas. Naipit niya dyan sa ilalim. Tinamaan na tornilyo. Ito ay papunta guys sa starter relay. Naipit. So malamang dumikit yan sa body ground. Ito yung start niya. Nag-grounded. So ang CDI pa naman ng router guys is sensitive. So malamang CDI may tama nito. So yan, test natin ulit guys. Wala kasing visible na sira yung CDI. Hindi naman lumubo, wala rin putok, wala rin sunog.
So nilangisan ko yung mga sakit ng wiring. Baka meron lang nag-corroded. So ayan, wala talaga siyang kuryente. Tinest ko. So ngayon, ang gagawin natin susunod, ito 4-pin na CDI nito, ipang test lang natin dito guys. Pag lumabas ang kuryente, matik CDI ang may sira. So minsan kasi pag nasisira ang CDI, may visible na sira. May parang nalulusaw sa part ng CDI, meron ding lumulubo ang CDI. So kitang kita agad kung saan ang sira. So ito, wala kasing visible na sira ang CDI. So gagawin natin, i-convert muna natin siya sa 4-pin CDI kapag lumabas yung kuryente. So CDI ang may tama. So yun guys, sa mga nagto-troubleshoot, so lagi nating i-test ang continuity ng mga wirings, tapos i-check na rin yung physical ng mga wirings, kasi pag may mga grounded dyan, kahit papalit tayo ng palit ng mga parts, so sira at masisira lang, sayang ang pera. Na guys, convert muna natin. So recap na muna tayo sa wirings nitong 4-pin CDI na lipan. Yan, positive nya, ground sa baba, parehas baba yan, positive tsaka ground. Yung sa ibabaw naman yan na dalawa is pulsar tsaka ito pulsar, at tsaka itong isa papuntang ignition, yung red, ito papuntang pulsar galing sa stator, yung white na may red. So pang susoksok lang natin dito sa dulo ng mga wirings yan, ng mga sakit, para matest lang natin yung kuryente. So dito sa sakit na yan, papuntang yung dalawa na ito sa stock ng CDI ng router, yung dalawa na ito is papuntang ignition coil. So isa lang muna ang i-test natin. Titignan na natin kung lalabas ang kuryente. Yan, so ito na ignition coil yan, yung black, pure black. Yan yung punta niyan sa right side, ay left side na ignition coil. Tapos yung positive natin, kukuha tayo sa white wire kasi DC CDI ito eh. Kaya sa white wire tayo kukuha. Pero kung AC CDI ang pang test nyo guys, dyan kayo sa blue magsalpak. Yan sa blue kasi easy pa yung current nyan galing sa stator. Pag DC CDI naman yung pang test nyo, yan sa white wire na kayo kasi ang buga nyan DC current na. So dito guys is meron ding negative. Yan yung sa Kawasaki laging negative is yan yung black na may Tapos white, yan galing sa stator, yan white na may red. Yan naman sa pulsar. Soksok lang natin dyan para matest natin. So yan na siya guys. Nakasalpak na yung mga wirings ng 4-pin natin. So papadyakan na natin kung may lalabas na kuryente. Yan, i-test natin to kung may lalabas na kuryente. Yan, test na natin. Yan, pumipitik na. So kung mapansin nyo guys, maalog kasi guys, so ako lang mag-isa. Yan, kung napapansin nyo may tumatalsik na kuryente. Hindi lang masyadong makita kasi maliwanag. Ayan, nakikita nyo ba guys? Nauuyog kasi guys, ako lang mag-isa, walang humahawak ng camera. So ayun guys, may sira isang CDI. Sirain talaga yung CDI ng router guys, kaya pag nagkakabit kayo ng mga auxiliaries light pag router 135, kailangan maingat kayo kasi kunting grounded lang, bumibigay agad ang CDI nito. Yan, gawa ng 10 wires yung CDI nya, ang daming sensor, kaya yan pag may kunting grounded, sa pull agad siya. Dami kasing sensor ng CDI nito eh. Kaya inipit ng huling gumawang mekaniko. So siya ang salarin, yung huling umipit nito. Ang CDI kasi ng router 135 is napakaraming sensor 10 yung wires niya, mayroong sensor sa heat, saan daming sensor niya papuntang panel. Kaya kunting grounded lang, sa pull agad ang CDI ng router 135. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Siyempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa sunod pa nating mga uploads. Always ride safe.